Hi! Welcome back to my Green Studio channel. Ito nga palang hawak ko ay laruan na ginawa o tinahi ko para sa alaga kong pusa. I am a cat lover. So, it's made of small fabrics o ritaso na sa halip na itapon ay pwede pa tayong makagawa ng mga bagay na ating magagamit. Nakakatulong pa tayo sa kalinisan ng ating kapaligiran. So, instead of adding to the pollution, why not recycle, right? So, ito ay DIY o do-it-yourself na laruan ng pusa ko. Mahilig kasi sila sa mga bola, lalo na pag ito ay colorful. So, ito gusto niyang umakyat-akyat dito at kagatin itong mga bola na gawa sa fabric. So, makikita niyo po siya at makikilala on my next video. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay si Jose Nepomuceno. Siya ang kauna-unahang direktor at producer ng Philippine cinema. Tinawag din siyang the founder of Philippine movies. Siya ay ipinanganak sa lungsod ng Maynila noong May 15, 1893. Ang tawag sa lungsod ng panahon na iyon ay Captaincy General of the Philippines, which means that it is an administrative district of the Spanish Empire in Southeast Asia, governed by a governor-general as a dependency of the viceroyalty of the New Spain based in Mexico City. It is before the Mexican independence was declared and the governance of the Philippines was then transferred directly to Madrid, Spain. Paano ba nagsimula ang film screening dito sa bansa? So bago tayo lumaya sa Espanya, noong January 1, 1897 ay naranasan ng bansa ang kauna-unahang film screening ng dalhin ng Espanyol na si Perchera ang chromophotograph. Ano ba itong chromophotograph? So it is a technique somewhere between painting and photography. So there are two prints of the photograph were made. One was hand-painted with very bright colors and the other was painted in paler colors. And then made translucent by applying wax to the paper. So the second picture was then superimposed over the first picture with a very small air gap in between, resulting in a three-dimensional effect. So ito yung feeling na pag pinanood ng mga tao ay gumagalaw siya. So grabe no, manghang-mangha na sila sa ganito noong unang panahon. Pagkatapos naman ng kalahating taon ay dumating ang isa pang Espanyol na si Ramos at dala-dala ang cinematograph. So ano naman ang pagkakaiba nito sa chromophotograph? So ang cinematograph or kinematograph is an early term for several types of motion picture film mechanism. And the name was used for movie cameras as well as film projectors or for complete systems that also provided means to print films. Ito ay dinevelop ng isang French inventor na si Leon Boly noong February 12, 1892. Ngunit si Boly ay walang pera, kaya inadapt ng Lumiere Brothers ang kanyang idea sa kanilang imbensyon. By the way, ang cinematograph ay kinuha ni Boly mula sa Greek words na ang ibig sabihin ay writing in movement. So para lang sa idea ng lahat, ayan po ang Lumiere cinematograph nung panahon na iyon. Si Jose Nepomuceno ay 4 na taong gulang pa lamang nang dumating sa bansa ang ganitong mga imbensyon. At dahil galing siya sa mayamang pamilya ay may kakayahan silang manood ng mga ito. Ang kanilang bahay ay katabi lamang ang isang sinihan, ang Teatro Oriente, na kadalasan niyang dinadalaw sa kanyang kabataan. Dahil sa kanyang napanood ay nagkaroon ng ideya si Jose na gumawa ng mga paper figures at ginagamit niya ito sa larong dula-dulaan gamit ang anino ng mga papel. Samantala ang ating bansa ng mga panahon na iyon ay nasa digmaan sa pagitan ng Filipino, American at Spanish. So June 12, 1898 ay idineklara ang kasarinlan o kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. So lumaya nga ba talaga tayo sa mga Espanyol after 333 years? Well, the truth is, hindi nila kayang labanan ang Amerika dahil napakalakas ng pwersa nito. At dahil
Spain was so clever, they negotiate with Americans under the Treaty of Paris. So under this treaty, the United States emerged as an imperial power. So nasa kasunduan ng treaty na ito na ibibigay ng Espanya ang iba pang bansa gaya ng Cuba, Puerto Rico, Guam at ang Pilipinas. Sa katunayan ay napakamahal ng value ng Pilipinas dahil hindi lamang tayo binigay sa Amerika, binenta tayo ng Espanya sa halagang $20 million and that was 1898 at marami na silang naubos na ginto at likas na yaman sa bansa natin. Habang unti-unting umaalis ang mga Espanyol sa bansa ay nagsimula naman ang kolonisasyon ng Amerika. Although nagkaroon ng mga pag-aaklas dahil hindi alam ng Pilipinas ang tungkol sa treaty, ay maganda naman ang naidulot nito. Nagtayo ng mga paaralan ang Amerika at itinuro ang kanilang lingwahe, ang English. At nabigyan ng pagkakataong makapag-aral ang mga Filipino, hindi gaya nung panahon ng mga Espanyol na ginawa lamang silang mga alipin. Ang kabataan naman ni Jose ay nagugol sa kanyang pag-aaral at sa panonood ng mga dula-dulaan o zarzuela. Nakapagtapos si Jose ng kursong Fine Arts sa San Beda College at Electrical Engineering sa Ateneo de Manila University. Taong 1912 ay itinatag ng mga Amerikanong sina Henry Brown, Edward Gross at Albert Yearsley ang filmmaking company nila. Ginawa nila ang first feature film produced in the Philippines tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Ito ang kauna-unahang feature film tungkol sa ating national hero. Ipinalabas ang pelikula noong August 1912. Pagkatapos ng 3 taon, noong 1915, sina Jose at ang kanyang kapatid na si Jesus ay nagbukas ng photography store at pinag-aralan nilang ma-master ang art of photography. Nagkaroon sila ng 3 branches sa Maynila at sumikat ang kanilang negosyo. Maliban sa photography, si Jose ay gumagawa ng mga subtitles sa English at Spanish para sa French at Italian films. Isa din siyang accredited correspondent o reporter ng Past or Pathé Whatever and Paramount News. At ang nagawa niyang mga newsreels ay ipinalabas sa ibang bansa. Noon may newsreels ngayon naman FB Reels ang uso. Dahil sa tagumpay ng kanilang negosyo ay naitatag ni na Jose ang kanilang first film company, ang Malayan Movies, noong 1919. Produce at dinirect niya ang kauna-unahang pelikula na Dalagang Bukid na pinagbidahan ni na Atang de la Rama at Marceliano Ilagan. Hango ito sa zarzuela na ginanapan din ni Atang. Dahil dito ay tinagurian siyang the father of Philippine movies. Dalagang Bukid was a blockbuster hit at dahil dito ay tuluyang ibinenta ni Jose ang kanyang kumikita at sikat na photography studio upang makabili ng kagamitan, libro at magazine tungkol sa filmmaking. Tuloy pa rin naman ang paggawa niya ng mga notable na newsreels gaya ng funeral ng unang asawa ni House Speaker Sergio Osmeña Sr. sa Cebu at filming the wife of the boxer Pancho Villa nang manalo itong flyweight champion. Taong 1921 naman nang kinontak ng pamahalaan ang Malayan Movies na gumawa ng maikling dokumentaryo ng iba't ibang industriya sa bansa. Ang mga ito ay produksyon ng tabako, hemp or fiber, niyog at paggawa ng sombrero at botones. 14 na newsreels ang nagawa ng Malayan Movies mula 1921 hanggang 1922 kaya naisantabi muna ang paggawa ng mga pelikula. Tinuloy-tuloy na ni Jose ang pag-record ng mga video sa iba't ibang kaganapan. Ilan sa mga ito ay ang pagpirma ng Philippine Constitution o saligang batas ng bansa sa ilalim ng panahon ng mga Amerikano at ang lindol sa Japan noong 1923. Ito ang kauna-unahang newsreel na ginawa ng isang Filipino sa labas ng bansa. Karamihan sa mga films na ito ay nasira dahil 2 beses nasunugan ang Malayan Movies Office noong 1921 at 1923 dahil sa inflammable nitrate film. Nasunog lahat ng mga early documentaries at newsreels, gayon din ang kopya ng master prints ng Dalagang Bukid. Maliban sa Malayan films ni Jose ay may ilan ding film producer ang sumunod sa kanya gaya ni na Vicente Salumbides ng Salumbides Film Corporation na itinatag noong 1927 at Julian Manansala ng Banahaw Pictures na nagsimula naman noong 1929.
Bilang pioneer sa industriya ay sumasangguni sila kay Jose sa produksyon ng kanilang mga pelikula as a producer, cameraman o technical advisor. Ang Malayan Movies ay nagpapalit-palit din ng pangalan. Taong 1931, ang Malayan Movies ay naging Malayan Corporation. Taong 1932 ay ginawa itong Malayan Production. Itinatag din ni Jose ang Harris State Partnership noong 1933. Noong 1935 naman, ito ay naging Parlazon Hispano-Filipino Incorporated at itinatag niya ang XOT Films noong 1938 at Polychrome Motion Picture Corporation noong 1946. May mga dahilan kung bakit nagpapalit-palit ng company name si Jose. Taong 1932, ang Malayan Corporation ay nakagawa ng 12 silent films out of 23 on their production list. Tinapos nila ito ng mga sumunod na taon. Taong 1935 naman, pagkatapos makalikom ng sapat na kapital, ay nagtayo siya ng New Sound Studio at nakipagsosyo sa Parlazon at ang kumpanya ay naging Parlazon Hispano-Filipino Incorporated. Ngunit sa kasamaang palad ay nag-away sina Jose at ang kanyang business partner sa pagkontrol ng kumpanya. Hindi sila nagkasundo sa gustong marating ng film studio at napatalsik si Jose sa kumpanya. Dahil sa nangyari ay itinayo niya ang XOT Film noong 1938. Ang pagtatapos ng silent film noong 1935 at ang initiative ni Jose na gumawa ng sound movies ay naging malaking ambag sa pagkakaroon natin ng pambansang wika. Ang Pilipinas ay binubuo ng mga isla at ng mga ethnic groups na may kani-kanilang mga lingwahe. Ang Maynila naman kung saan sentro ng kalakalan at dito pinapalabas ang mga pelikula ay may lingwaheng Tagalog. Ito ang ginamit sa mga sound movies ni Jose at kalaunan ito ay naging national language ng bansa. Pagdating ng World War II dito sa bansa noong 1941 ay natigil ang produksyon ng mga pelikula. Itinalaga ng Pasay News si Nepomuceno upang i-record o i-video ang mga aktibidad ng mga Hapones. Ngunit karamihan sa mga video na kanyang nakuha ay nasira din ng digmaan na tumagal hanggang 1945. Pagkatapos ng digmaan ay unti-unting nagbukas ang mga movie outfit. Binuksan ni Jose ang Polychrome Motion Picture Corporation noong 1946 na kinalaunan ay naging Nepomuceno Productions. Involved din ang isang anak ni Jose na si Luis Nepomuceno na siyang sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ayon sa mga pananaliksik ay umabot sa 38 silent films at maaaring mahigit 300 ang mga nagawang pelikula ni Jose, ngunit marami sa mga ito ay nasunog at nasira ng digmaan. Nakabase lamang ang data sa mga interviews ng mga nakatrabaho ni Jose at excerpt sa mga newspaper at magazines noong unang panahon. Si Jose ay isa ring manunulat. Isinulat niya ang pelikulang Nang Dahil sa Isang Bulaklak at prinudus ito at diniring na kanyang anak na si Luis Nepomuceno noong 1967. Ito ang kauna-unahang pelikula na shot in color by Deluxe na pinagbidahan ni Charito Soles at Rick Rodrigo. Si Jose ang nakadiskubre at nagturo sa mga 90% ng mga pre-war craftsmen in both creative and technical fields of the industry, gaya ng mga artista, direktor, cameramen, at technicians. Narito naman ang mga notables na silent films na nagawa ni Jose. Kung meron po kayong karagdagang impormasyon ay paki-comment na lang po sa baba. Una ay ang Dalagang Bukid, 1919. La Vengariza di Don Silvestre, 1920. Un Capullo Marchito, 1920. Hoy o Nunca Besame, 1923. Ang Tatlong Hambog, 1926. Ang Manananggal, 1927. Hot Kisses, 1927. La Mujer Filipina, 1928. Ang Lumang Simbahan, 1928. The Pearl of the Markets, 1929. Sa Landas ng Pag-ibig, 1929. Child Out of Wedlock, 1930.
Noli Me Tangere, 1930, The Young Nun, 1931, The Secret Pagan, 1931, At Heaven's Gate, 1932, Stray Flowers, 1932, at Punyal na Ginto, 1933. Ang pelikulang Punyal na Ginto ay base sa nobela ni Antonio Serapio. Ito ang first Filipino-produced movie na may sound at the latter part. Isa pa rin itong silent film at eksperimento lamang ang paglalagay ng sound ni Jose doon sa huling bahagi ng pelikula. Kamusta naman ang buhay pag-ibig ng father of the Philippine cinema? So makimusang muna tayo sa kanyang pag-ibig. Noong 1920, habang sinushooting ni Jose ang pangatlong pelikula na Un Capulo Marchito o The Wilted Rosebud sa English, ay nakilala niya si Isabel Aconia na tubong Iloilo. 10 taong gulang pa lamang noon si Isabel at ang kanyang ate na si Luisa Aconia ang bida sa pelikulang ito. Pagkatapos ng ilang buwan nilang pagkakilala ay ikinasal sila ni Jose sa simbahan ng Quiapo Church noong June 6, 1920. Siguro ay nagtaka tayo kung bakit 16 years old pa lang si Isabel. Ngunit iba po ang batas noong unang panahon. Actually, may kakilala ako na 16 years old siya nung ikasal noong 1985, basta may consent ng mga magulang. Nabago ito noong 1986 Constitution kung saan ang babae ay dapat 18 years old at ang lalaki naman ay 21 years old bago ikasal. Malaki rin ang naging ambag ni Isabel sa industriya dahil isa siya sa mga katulong ni Jose sa paglago ng Malayan movies. Siya ang in charge sa pagtuklas ng mga bagong artista, company's treasurer, casting directress at hair and makeup supervisor. By the way, kapatid rin ni na Isabel at Luisa ang nanalong Miss Philippines noong 1930 na si Consuelo Aconia. Marami talagang magaganda sa Visayas kasi doon talaga nagsettle ang mga Kastila. Nagkaroon ng 8 anak sina Jose at Isabel at lahat ng mga ito ay naging artista nila sa kanilang mga pelikula. Ang isa nilang anak na si Angelito ay naging sikat na child actor at si Luis naman ay naging sikat na artista, director at producer ng mga pelikula. Narito pa ang mga ilang mahahalagang impormasyon tungkol kay Jose Zayalcita Nepomuceno. Ang kanilang bahay sa Quiapo ay isang Spanish-type mansion sa Regidor or Regidor Street na ngayon ay Quezon Boulevard niya. Ang kanyang ama na si Jose Romero Nepomuceno ay taga Binondo, Maynila at ang kanyang ina naman ay si Teofila Sayalcita na tubong Orani, Bataan. Ang negosyo ng kanilang pamilya ay alahas at cattle racing at 2 lamang silang magkapatid, Jesus sa pamilya. Tumira din si Jose sa Quiapo sa harap ng dating simbahan at ipinangalan sa kanya ang isang kalsada doon. Ito ay ang dating Tanduay Street na ngayon ay Jose Nepomuceno Street na. Ang pangalan ng kanyang photo studio na sumikat ng husto noon ay Electro Photo Studio Parhelio na matatagpuan sa Plaza Goiti na ngayon ay Lacson Street na. Si Jose din ang kauna-unahang gumawa ng cinema commercials nang sumanib ang kanyang kumpanya sa Administration Technica Industrial Cinematographica noong August 20, 1940. Patuloy siyang gumawa ng mga pelikula hanggang sa kanyang pagtanda. Taong 1958 ay pumunta pa siya ng Hollywood sa edad na 65 years old upang mag-aral ng color film, ngunit hindi na niya naibahagi sa bansa ang kanyang kaalaman dahil inatake siya sa puso. Ibinalik siya sa Pilipinas sakay ng isang hospital ship. Doon na siya namalagi sa lalawigan ng Cagayan, sa lungsod ng Tugigaraw hanggang sa siya ay bawian ng buhay noong December 1, 1959 sa edad na 66 years old. Maliban sa parangal bilang ama ng pelikulang Pilipino ay itinanghal din si Jose bilang isang national artist of the Philippines. Wow! Ang buhay ng isang Jose Nepomuceno ay napaka-extraordinary. Siya ang tipo ng tao na sa bawat araw na gumising siya ay marami siyang nagagawa at naiaambag sa lipunan. Nawa ay maging isa tayong Jose Nepomuceno sa puso, minsan sa ating buhay. Special thanks to Pelikula at Ibapa.blogspot.com, Kahimyang Project at themoviedb.org.
Maliban sa mga impormasyon na available online, ang isa po sa ating pinagkuhaan ng impormasyon ay ang pagsasaliksik o research ni Nadil Tufigyam ng Stockholm University Department of Cinema Studies. According to Nadil, he spent 6 months in the Philippines to trace the history of film industry in the Philippines. Nakipagtulungan sa kanya ang Mobile Fund Foundation, National Library at Ateneo de Manila University Library.